Sino ang hari ng mga hari? Sino ang kabanal-banal ng Diyos? Kaya para sa kanyang kaluwalhatian, lahat tayo'y sumigaw ng Hallelujah! Sumigaw! Sagala! Sumigaw! Sagala! Sumigaw! Sagala! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan.
pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lamang. Puso ko'y ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala sa'yo. Tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Woohoo! Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang nahigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lamang. Sa puso ko'y ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Panginoon, sa langit man o sa lupa, ay walang makapapantay sa pag-ibig mo. Kaya ito ang panalangin nais kong awitin para lamang sa iyo. Maghari ka, O Diyos, at manahan sa puso ko. Sa puso ko'y ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Wala na nga. Pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Napakaganda at napakainang pagbasta na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itian at kamayan ang ating mga katabi at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, Awitan natin siya! awitan natin siya. Hallelujah! Ipalakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Itaas at ikaway, lahat ay magsabi. Ang dati nating gawain, atin pong ipapanalangin ang ating mga prayer concern.
Ito po ang ating prayer concern. Sino yung baby niya? Ayan. Atin pong ipapanalangin si Baby G sa araw. Apo po ni Ate Minda, maging successful ang therapy na isinasagawa sa kanya. Yan. Gayon din po si Ma'am G at si Kuya Ime, maranasan ang kagalingan mula sa pagkakaroon ng ubo at sipon. Ang Mami Anding po at si Ate Lenlen, maranasan ang kagalingan sa pagkakaroon ng ubo. Yan, ang mananalangin po sa kay Baby Aaron ay simula sa Ate yan, maganda po ang boses ko ngayon. Simula sa Ate Ella hanggang sa Ate Iris. Simula po sa, yan po ang kay Baby G. At sa Ma'am G po at sa Kuya Ime, ay simula sa Lolo sino ba yun? Brother Joel ba? Hanggang doon sa kay sis. Yan, saan? Hanggang doon po kay Jack Blen, tsaka sa control room. Ayang sa dalawa. Mamayan din po at sa kay Ate Lenlen ay simula po sa Ate Joy hanggang sa Ate. Yan. Yan po ang ating mga ipapanalangin. Tayo po'y manalangin. Atin pong ipanalangin ang ating mga kapatid, gaya po ng aking nasambit. Yung pong mga naka-assign sa inyo ay pwede na po tayong magsimulang manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pang ito, Panginoon, ay narito kami, Panginoon, upang Ikaw ay aming sambahin sa katotohanan. At nakapaloob nga po, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, ang aming pagdudulog at paglalapit sa iyo ng aming mga kapatid na may karamdaman. Lord God, bago po kami sa patuloy na pagdulog at pagdalangin sa iyo para sa aming mga kahilingan, hinihiling po namin, Panginoon, ang kalinisan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, nagpapakababa kami sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat naming nagagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo. At gayon din po sa aming mga kapwa. Lord, ito may nagagawa namin sa pamagitan ng aming pangapag-iisip, pagkilos, at pagsasalita, Lord God. Ang lahat ng ito hinihiling namin, Panginoon, na iparanas mo nga po sa amin. Nang sa ganun po, Panginoon, may karapatan kaming dumulog at lumapit sa iyo. Lalo pa nga po, Panginoon, ito'y concern po namin na idulog sa iyo ang aming mga kapatid na sa iba't ibang uri ng karamdaman ay taglay nila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Sa pagkilos mo po sa kanilang mga taglay na karamdaman, Lord God, hinihiling namin sa iba't ibang mga karamdaman kanilang tinataglay. Maranasan po nila ang kapangyarihang nagmumula sa iyo. Kagaya po, Panginoon, ng iyong pangako sa amin, Panginoon, na ikaw ay isang dakilang manggagamot. At ikaw, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, sa pangalan mo, hinihiling namin, Panginoon,
ang kagalingan ng aming mga kapatid sa kanilang nararanasan. Lalo na nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, at sa panahong ito, ng bawat isa, Panginoon, ay nakakaranas ng ubo at sipon na nagmumula sa hindi po, Panginoon, na kagandahang panahon, malamig, mainit. Lord God, hinihiling namin, Panginoon, ang kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay umaasa at dumudulog sa iyo na ipararanas mo nga po, Panginoon, sa aming mga kapatid ang lubos na kagalingan magmula sa iba't ibang uri ng kanilang karamdaman. Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, posible, Panginoon, may iba kaming kapatid na hindi nagpasa ng kanilang kahilingan. Lord God, sa anumang kanilang kalagayan at anumang may uri ng hindi magandang nararamdaman nila sa kanilang mga lupang katawan, hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus ang kanilang kagalingan at ang pagkilos mo sa buhay nila. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo po namin inilalapit at tinudulog sa umagang ito. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan po ng aming dakilang Panginoon. In Jesus' name, Amen. Happy New Year po! Yan, welcome po sa pamilya ng ating Pastor Celo Chavez. Welcome po sa IRM Ministries Balibago. At talagang laging taon-taon ay nandito kayo pag iniiwan kami ng aming workers. Salamat po sa inyong presence. Yan, ating pong tunghayan ng ilan sa ating mga pahayag. Yan. So next Sunday po is January na ulit. At sa ating pong pagsamba, ang ating pong opening prayer, ang Lulanita, ang offertory prayer po, si Sister Gloria, ang speaker po ay si Pastor, ang special number po natin ay Kalkab. Okay, wow, may special number na daw. So, hinihilingan po sa special number, hindi lang yung palaging mukha ang makikita, dapat iba-iba. Oh, dapat iba-iba. At kaugnay po ng ating worship service ay ang ating Santa Cena, ating communion. Next po. Yan, sa ating pong, so tayo po ay nagbabalik na sa ating dating gawe dahil tapos na ang mga busy weeks. Sa ating pong family altar sa Monday, 7 p.m., ang ating pong presider and opening prayer, ang Ate Janet. Ang speaker po ay si Pastor. Ito po ay through Google Meet. Yan. Prayer meeting, January 9 ba yan o 8? 9, Tuesday, 5 p.m. po tayo, face-to-face naman. Ang ating presider and opening prayer, ang Ate Iris. Song leader and offertory prayer po natin si Che. Speaker ay si Pastor. Yan. So, wala pa po tayong recent pictures, group pictures para sa ating mga online gathering. So, tuwing Thursday po ang ating Youth Thursday at ang Women's Cell Group Meeting. Tuwing Friday naman po ay ang Young Married, YMO Friday, at yan. So, yan po yung ating mga online gathering. Tapos kahapon po, ang ating pong Tuwi Mission Worship Service ay ginaganap natin tuwing Saturday, 8 a.m. At ang mga kapatid po natin na nakapunta lang ay 4. Yan, ating pong patuloy na ipanalangin na mas mabilis magawa ang ating L3 para po tayo ay madami din na makasama para sa ating mission sa Tuwi. Yan. So, ang LAM po, LAM Cell Group Meeting ay tuwing Saturday, face-to-face. Next na. Yan, ang cleaners po natin next week, Bautista, Cupo, Custudio, and Eliponga. Family. Next na. Ayan. So, wala pa po tayong mga birthday celebrants next week pa. So, yan lang po ang ilan sa mga pahayag.
Yan, purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Halina't tumayo at aawit tayo sa Panginoon. Patuloy po nating hingin ang kanyang banal na presensya na ating maranasan ngayong umagang ito. Sabi sa ating awitin, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagsamba. Tanging sa ating Diyos lamang ibibigay. Kaya naman mga kapatid, habang tayo nakatayo, sambitin natin ang pagpupurit pagsamba sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat halos sa buong taon na sinamahan tayo ng ating Panginoon. Yes, Jesus Christ. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, O God. Hallelujah. Opo, Panginoon. Panginoon, naririnig mo ang awitin ng aming mga puso. Yes, oh God. Jesus. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa mga kapatid, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Nais kong ika'y maranasan. Maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Ngayon mga kapatid, bilang pagsamba sa Panginoon, pwede kang magsambit ng pagpupuri tanging sa Kanya lamang. O Jesus, tunay nga, walang hanggang papuri para sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. O Diyos, tanging ikaw lamang. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Lord God, yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, so God, walang hanggang ka naming pupurihin, O God. Walang hanggang sasambahin.
Salamat po, Panginoon, sa panibago pong buhay at kalakasan na muli ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po muli, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay naririto upang ikaw, Panginoon, ay muli pong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa isang taon na pinagpala mo, iningatan mo, ginabayan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. At salamat po muli, Panginoon, na sa umagang ito, makakapakinig muli kami, Panginoon, ng iyo po mga salita na magsisilbing paalaala, pagtutuwid sa bawat isa po sa amin. At bago po, Panginoon, sa umagang ito, inilalapit po namin muna ang aming pong mga sarili. Sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, patawad po, Panginoon. Gasan niyo po kami, Panginoon, ng iyo pong banal ng dugo upang sa umagang ito ay malaya kang makakilos, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. At patuloy na idinadalangin ko po ang gawain po namin ito. Patuloy, O God, na ikaw po ang manguna, O God. Maging, Panginoon, sa aming pong tagapagsalita sa umagang ito, idinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan po siya, Panginoon, ng katapangan na masabi, Panginoon, ang gusto mong sabihin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ng may katapangan, may pagtutuwid, at sa amin po, Panginoon, sa amin pong mga makikinig sa umagang ito, Panginoon, ang samo at dalangin ko, buksan mo, Panginoon, ang amin pong espiritual na mga puso, ang espiritual po namin, Panginoon, mga pag-iisip, upang ang iyong mga salita na aming pong mapapakinggan sa umagang ito ay patuloy, O God, na makakilos sa aming pong mga buhay. Upang sa ganon, Panginoon, makita mo, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay may ipinagbabago sa pananalita, sa pagkilos. Tulungan niyo po, Panginoon, na maging tagagawa kami, Panginoon, ng iyo pong mga sinasabi, O God. At salamat po, Panginoon, at patuloy, O God, sa mga magpapaawit, dinadalain ko po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng katapangan rin, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mga angelic voice, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, sa aming pong pagpupuri, Panginoon, ay ikaw po ang maluwalhati. Salamat po, Panginoon, at ang gawain ito ay sa iyo po namin pinagtatagubilin. Ito po, Panginoon, ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Walang hanggang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ay mamalagi sa'yo. Sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yan, naririnig po ba ako sa hulihan? Sige nga po, sumigaw po ng amen yung naririnig ako sa hulihan. Oh, amen! Sige nga po, batiin po natin ang ating katabi ng A Blessed New Year. Ipakita mo yung magandang ngiti mo para sa Panginoon. Yung mga kasama po namin sa online, mag-comment naman po kayo. A Blessed New Year! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Sapagkat araw-araw, siya'y mabuti sa ating lahat. Buong taon, naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya naman, buong galak po tayong aawit sa Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! Sumigaw! Hey! Hey! Minsan pa! Sumigaw tayong lahat! Hey! Woo! Hey! Whoa-oh! 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 Itaas ang mga kamay! Araw-araw!
Itaas ang mga kamay para sa Panginoon. Araw-araw kasiyahan. May kasiyahan ba? Araw-araw kagalakan. Araw-araw. Tingnan natin ang katabi natin. Araw-araw. Masaya ba siya? Sasamahan tayo ng Panginoon. Araw-araw sasamahan. Amen! Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Amen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lahat tayo pumalakpak, iparinig natin ang ating palakpak sa Panginoon. Ngayong bagong taon, i-declare natin na ang ating Diyos ay walang katulad. Amen! We sing, walang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kayo naman! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw yun, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa! Wala kang katulad, O Diyos! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Isigaw nating lahat! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Awitin natin ang buong puso, mga kapatid. Anumang maging panahon, ikaw ay Diyos. Anumang pagkakataon, ikaw ang aming Panginoon. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Lahat ng umaawit, anuman, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Isigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Thank you, Lord. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. We praise your name in this place. Panginoon, sa loob ng buong taon, naranasan namin ang kabutihan mo. Sabi nga sa awitin namin, kami sinasamahan mo. Kami hindi mo iniiwan. Panginoon, nais naming awitan ka ng buong puso ngayong araw na ito. Nais naming iparanas sa iyo, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang araw-araw mong pag-ibig. Kaya naman, Lord God, samahan mo kami sa awiting ito. Anumang maging panahon, ikaw ay Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Sabi natin sa Panginoon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin, O Panginoon. Sa 2024, ikaw at ikaw pa rin, O God, ang dahilan ng aming pagsamba. Yes, Lord God.
Dahil wala kang katulad, O Panginoon. Wala kang katulad, O Panginoon, sa aming buhay. Habang kami nakatayo, O Panginoon, nakikita mo ang pagnanais namin na purihin ka at sambahin, O God. At ang bawat isa sa amin ay buong pagpapakumbaba, Lord, na lumalapit sa iyo. Gamit ng aming pagsamba, kami po'y buong pusong lumalapit sa iyo, O God. Sapagkat wala kang katulad. Wala kang katulad sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Amen. Amen. Opo, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Sabihin natin, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Mga kapatid, patuloy tayong umawit sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Lahat ng awit sa mundo Ay di kaya, Panginoon, di kaya ilarawan ilarawan kadakilaan mo. dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang ang lahat ng tula. Kulang din ang aming mga Kulang salita, O maging Panginoon, mga salita upang ihayag upang ihayag ang kabutihan mo, O Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hahanapin pa. Yes, oh God, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Opo, Panginoon, wala na. Isang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y minsan pa, mga kapatid, sabihin natin ito ng buong puso. Wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo.
Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Panginoon, sa'yo namin ibinabalik ang pinakamataas na mapurit pagsamba. Ang lahat magsabi ng Amen! Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin ang aklat ng Marcos, chapter 8, verse 1 to 3. At ito po ang pagbabatayan ng ating pag-aaral. Sabi sa verse 1, "Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Verse 3, kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God in heaven, napakabuti at napakadakila mo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na niloob mo na ang bawat isa ay magkatipong muli sa bahay-sambahang ito upang purihin, dakilain at sambahin ang iyong banal na pangalan. Sa mga oras na ito, Panginoon, idinudulog ko ang iyong lingkod na gagamitin sa mga oras ito. Sangkapan mo, Panginoon, ng karunungan upang maibahagi ng maayos at magpakahayag ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ikaw ang maghari at maitaas sa lahat ng aming matututunan sa bawat oras na ito, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Yan. Pwede ito po tayo makaupo. Yan. Hindi naman ako nagmamadali, no? Baka may agenda pa tayo. Pwede ho ba palakpakan muna natin ang Panginoon ng pinakamalakas na palakpak? Ayan. Hindi ko akalain, marami po pala tayo dito. Yan, salamat sa Panginoon dahil 99.9% na tayo sa taon, di po ba? Ang dami na nating pinagdaanan, ang dami nangyari sa buhay, ika nga, sa taong 2023. Pero naranasan natin ang tunay na biyaya ng Panginoon. Amen? Amen! Sa kahabagan niya, gaya nga yung ating pinag-aaralan sa buwan na ito ay compassion. Yung kahabagan ng Panginoon sa napakadaming araw na ginugol natin sa mundo ay naroon pa rin at nararamdaman natin. Salamat sa biyaya niya. Kagaya nga ng binasa natin sa talata kanina. Alam ko parang na-discuss din to sa last second week ni Jack, kaya nagulat ako, parehas pala kami. Pero magkaiba naman ho. So, kung natatandaan nyo, ito ay yung sabi nga pagpapakain ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? 100% si Lolanita. Alam na alam niya. Ilang tao nga po ba yan? 4,000. Tapos, ilang tinapay, 7 tinapay at ilang isda ang ginamit ng ating Panginoon. Makita natin sa talata kung gaano kadakila. Sabi nga ang ating tema ngayon is the great compassion of Jesus Christ. Tunghayan natin sa mga talatang ito kung paano ang dakilang habag ng Diyos ay ipinakita sa mga taong ito at sa bawat isa sa atin syempre. Pag-aralan natin how does Jesus Christ show His great compassion. Sabi nga sa unang talata, nang mga araw na iyon muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila. So, unang-una po pala sa atin, pagka ipinakita ng Diyos ang kahabagan niya sa mga tao ito, una, pinakinggan niya. Heeds people in need. Iba po yung heeds dyan, ha? Heeds ay pinakinggan, hindi tinago, baka iba spelling. So, pinakinggan ng Panginoon yung mga taong nangangailangan. Sabi nga dyan, nang mga araw na yun, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito. Ay, sa kalam na nga lang ng sikmura, sabay-sabay yan. Ewan ko kung hindi marinig yan. Di po ba? So, dyan po nakikita ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Nakikita ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Ang tanong nga ay, when is the best time to listen? Parang narinig yan, Miss Universe ata ang tanong na yun. When is the best time to listen and when is the best time to speak? Ang Panginoon, perfect timing lagi yan kung makikinig sa atin.
Saan ka man naroroon, pinakikinggan ka ng Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos na babatid niya na nangangailangan ka. Meron po ba ditong walang hindi nangangailangan? O, di ba? Wala makasagot. So, lahat po tayo nangangailangan. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya tayo ay dumudulog sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Napakabuti ng Diyos sapagkat tinawag niya tayong anak, tinawag niya tayong lingkod, kaibigan, napakalapit natin sa Kanya. Bakit hindi natin siya hingan ng tulong? Di po ba? Marami sa atin marahil nauuna na tumawag sa ibang tao, humingi ng tulong, pero hindi napakinggan. Ngayon, nadi-disappoint. Di po ba? Tayo sa Panginoon tayo tumawag. Bilang Kristiyano, unahin natin ang Diyos sapagkat siya ay tunay na nakikinig. Di po ba? Lahat ng pangangailangan mo, financial, minsan may mga pagkakataon talaga, financial struggle. Di po ba? Kaya nga mabiyaya pag December kasi bonus, madami. Pagdating ng January, tiis-tiis. Ubos-ubos. So napakabuti ng Diyos kasi hindi niya tayo pinababayaan. Sa bawat araw ng ating pananalangin, minsan nga ho, naranasan niyo na po ba yung manalangin na wala kang sinasambit, lumuluha ka na lamang. Di po ba? Batid pa rin ng Diyos yan. Ibig sabihin, nandoon yung taimtim pa rin natin pagdarasal sa Kanya na bagamat hindi natin masabi, pero alam ng Diyos na yung damdamin, yung puso natin, di po ba? Kaya nga nasisiyasat niya ang pagkatao ng bawat isa. Sabi nga nila may pagkakataon na hindi mo pa nga sinasabi sa Panginoon, alam na niya. Maraming salamat po sa patubig. Ito po ba yung libre? Yan. So yun, ito, dininig na agad ang panalangin ko, kailangan ko ng tubig. Maraming salamat sa Panginoon. So yun po, napakabuti ng Diyos sapagkat alam niya kung sino yung nangangailangan. Take note, nangangailangan. Hindi ho yung kagustuhan lang. Kasi may mga pagkakataon na nanalangin tayo, baka kagustuhan lang ho natin. Mahirap ho yun. Minsan madidisappoint tayo sa panalangin natin, baka sabihin natin, Lord, bakit hindi mo naman tinupad yung panalangin ko? Baka naman kagustuhan mo yon, hindi naman yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sa panalangin, Lord, ang kalooban mo ang siyang masusunod. Di po ba? At pag yun ang nangyari sa buhay natin, may kapayapaan sa puso natin, na kapag tayo ay kung saan man, sa trabaho man yan, sa pag-aaral man yan, eto man yung naging grado natin, baka consequences yan ng hindi mo pag-aaral. Diba? Hindi ka na-promote kasi hindi mo pinagbuti sa trabaho. Hinihiling mo sa Panginoon na dinggin ang panalangin mo kasi yun yung pangangailangan mo. Pero wala ka namang ginagawang aksyon para maging makatotohanan yung panalangin mo. Ibig sabihin, binibigyan din tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tulungan yung sarili natin. Binibigyan niya tayo ng resources, binibigyan niya tayo ng pangangailangan natin dahil ipinalangan natin yun. Pero kailangan buuin natin yon. Tayo ang gagawa, tayo ang kikilos. Hindi naman instant lagi, may pagkakataon. Siyempre, ang Panginoon, ibibigay niya kung instant. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. May pagtsatsaga, ika nga. Kasi alam ng Panginoon na eto, kailangan mo rin magtiis. Kailangan mo rin maghintay. Itinuturo sa atin ng Panginoon na sa pakikinig niya sa atin, ay, itong batang ito, napakabuti naman ito. Pero bakit ba parang kailangan ko pang bigyan ito ng konting pasensya? Kaya pinaghihintay niya tayo sa mga panalangin natin at hindi tayo dapat manlumo kung hindi natin nararanasan yung biyaya niya agad. Sapagkat darating yung oras na mararanasan natin lubos, puspos at umaapaw talaga yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung marunong lang din tayong makinig sa ating Panginoon. Hindi naman ang Panginoon lang lagi nakikinig sa atin. Kailangan marunong din tayong makinig sa Panginoon. Ano ba yung nais niya sa buhay natin? Di ba? Kung baga sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, pinapakinggan natin sila kapag, syempre, nagkikwento sa atin. Di po ba? Ano yung pangangailangan nila? So, matamang nakikinig tayo. Hindi lang yung basta nakikinig ka lang na tagos sa kabila. Katulad ngayon, ewan ko kung nakikinig po ba ang lahat sa akin, nagpo-focus po ba? So, amen. I believe, naniniwala po ako na lahat ay nakafocus dahil sa biyaya ng Panginoon na ating mararanasan sa araw na ito. Katulad na ibinigay niya sa mga taong ito, pinakinggan ng Panginoong Jesus yung pangangailangan ng mga tao. Ito, physical aspect lang po ito. Pagkain. Di mo ba? Tayo, madinig nga lang natin yung kalam na sikmura. Alam mo, nang gutom ka. Ang dami nito, 4,000. Sabi-sabi yan ng nagugutom na ako na, pagka nadinig talaga yon. Di po ba? So, ang Panginoon marunong makinig sa mga taong may mababag, sabihin natin, mapagkumbaba. Siyempre, sino ba papakinggan? Nagmamataas pa, di po ba? Napakahirap naman yun, yung publikano at saka yung, ano yung isa? Hindi. Yung, nakalimutan ko na. Anong lola nita? Samaritano?
O yung tax collector. Yon. Yon, di ba? Mas pinakikinggan ng Panginoon yung mas mapangumbabang puso kasi alam niya na tapat siya sa mga dinudulog niya sa ating Panginoon. Physical aspect tayo sa araw-araw, kailangan natin ng pagkain. Hindi naman natin kailangan ng kung anumang material sa bahay minsan. Pero minsan nauuna yon. Reality check, di ba? Masunod lang ang luho. Ako kasi may ganung minsan attitude. Pero sa biyaya ng Panginoon, kailangan baguhin kasi kailangan pangangailangan. Di po ba? Yun ang nangunguna. Kaya nga araw-araw, panigurado ang mga magulang natin, Lord, sa araw po ng ito, ano naman po kakainin namin? Sino naman po? Yung mga ganung instant talaga na kailangan natin ng biyaya ng Panginoon, which is, naniniwala ako na minsan may kakatok na nga lang sa bahay nyo, magkakaloob ng ganitong biyaya. Hindi nyo nararamdaman na pagkilos ng Diyos pala yun, di ba? Pero kung nakikita natin ang bilang Kristiyano, nakikita natin na biyaya ng Diyos yun. Di ba? Kasi nanalangin tayo sa Kanya at pinakikinggan niya tayo ng tapat. Physical aspect pa lang po yun. Emotional, katulad nung first week na napag-aralan natin. Ito yung mga aspeto ng buhay natin na pinakikinggan ng ating Panginoon. Kumbaga, minsan galit na galit tayo. Kailangan nating alisin sa buhay natin yan. Di ba? Yung galit, yung puot. Bagong taon na. Baka naman bagong puot na naman yan. Hindi naman ho siguro, no? Mahirap yon na every year may bagong kaaway ba? Sabi, bagong taon, di bagong. Hindi ho. Bagong buhay, ika nga. Pero hindi lang sa bagong taon. Kailangan sa araw-araw talagang nakikita natin yung pagbabago sa ating buhay. Kasi ang Diyos, hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin sa mundong ito. Di po ba? Oo, maaaring nandirito tayo ngayon and the next day, and the next hour, hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ang gustong baguhin sa atin ng Panginoon, emotionally, is kung paano tayo tumingin sa ating kapwa din. Paano natin pinakikinggan ang kanilang mga hinaing sa buhay. Hindi yung dumaing na nga sa'yo, kasi kasalanan mo yan, ikaw kasi ganyan ka na ganyan. Reality check, may mga ganong pagkakataon din ho na nararanasan natin yung ganong espeto na, alam nyo yung, kailangan mo siyang pakinggan at damayan, pero parang ang pakiramdam niya, pinagsasabihan mo siya na ang bigat-bigat na ng pakiramdam niya. So, hindi natin naririnig yung nais niyang ipabatid. So, that's the time to listen. Sabihin niya yung gusto niyang sabihin and the time na humupa siya, ganun natin iparamdam yung pag-ibig ng Diyos. At hindi nila sana masamain. Kumbaga sinabi mo, ito salita ng Diyos, ba't hindi naman nangyari? Mahirap po yun. Baka sabihin nila, dinadaya natin sila. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa isang mananampalataya, tunay at tapat sa bawat isa sa atin. At lalo't higit, spiritual aspect. Pinakikinggan natin yung pangangailangan ng bawat isa sa atin spiritually. Nagbubulay-bulay pa po ba ng salita ng Diyos? Napapakinggan pa po ba natin ang salita ng Diyos sa mga binabahagi ng ating mga manggagawa sa pag-aaral ng kanyang mga salita? Kaya nga ho, sabi ni Charles Spurgeon, I believe that much of the secret of soul winning lies in having bowels of compassion, in having spirits that can be touched with a feeling of human infirmities. Malalim masyado. So ito po yun, parang gusto lang sabihin ni Charles Spurgeon na kailangan magkaroon tayo ng masidhing habag doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kasi yun yung kahinaan nila eh. Hindi pa nila alam na yung tamang direction patungo sa Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi may mission tayong ginagawa. At nagbubunga na po unti-unti ang ating pag-mission sa tuwi. Palakpakan muna natin ang Panginoon sa bamin yun. Amen. Dahil hindi niya hinahayaan ang mga tao ito at higit sa iba pang bayan na mapupuntahan natin. Yung pagmimisyon na isang halimbawa ng pagtugon natin at binibigyan natin ng atensyon kasi ito yung nais ng ating Panginoon. Di po ba? Pinapakinggan natin ng Panginoon at gayon din pinapakinggan niya tayo. Kaya itinuturo niya sa atin kung alin at sino ang dapat nating puntahan at bigyan ng misyon. Lalo tigit sa ating mga pamilya. Di po ba? Minimission din natin ang ating mga pamilya. Simulat bata pa lang yan, hindi natin alam hanggang paglaki. So pinapanalangin natin sa Panginoon na ang ating mga anak, habang lumalaki, ay magkaroon ng sidhing paglilingkod din sa Kanya. Kasi hindi natin masasabi ang panahon. Maraming pwedeng puntahan, maraming pwedeng sabihin nga natin ay environment friendly ba yung pupuntahan niya or baka makakasama sa Kanya. So, itinudulog din natin sa Kanya yon. Yun yung compassion na gusto nating ibahagi sa iba, na nararamdaman natin yung kahinaan nila at tutulungan natin sila sa biyaya ng Panginoon.
sapagkat hindi nila kaya. Tayo nga, di po ba? Hindi natin kaya. Kaya humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. At paano niya tayo tinutulungan? Sabi nga sa verse 2, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, gumagawa ng aksyon ng ating Panginoon. He extends His hands to help. Ang Panginoon, hindi maikli ang kamay. Amen? Amen. Hawak niya ang buhay mo, hawak niya ang buhay ko. Sa lahat ng pagkakataon, alam niya ang pangangailangan mo, tutugunin niya to in perfect time. Hindi siya late. May mga pagkakataon lang nasasabi natin, late naman Panginoon ang blessing mo. Bakit ngayon lang? Kailangan ko ito nung isang araw. Pero marirealize natin later on, ito pala yung tama kung bakit niya ibinigay. Minsan kailangan nating intindihin kung bakit niya tinugon yung ating panalangin. Kailangan din natin maunawa sa sarili natin na ito yung tamang panahon na ibinigay niya sa atin. Ito yung tamang dahilan kung bakit niya ipinagkaloob sa atin. Di po ba? Tayo sa ating mga pangangailangan, sa ating mga anak, hanggat maaari, pinupunan natin to hanggat makakaya natin. Pero hindi natin magagawa yun kung wala ang tulong at biyaya ng Diyos. Hindi naman tayo kukuha ng salapi, basta-basta na lamang kung saan-saan para lang maibigay ang kagustuhan ng anak. Di po ba? Ipinagpipray pa rin natin yan sa Panginoon. Kahit yung karunungan na meron tayo sa araw-araw, pwede yang tanggalin ng Panginoon. Di po ba? So kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos sapagkat hindi tayo makakatrabaho, hindi tayo makakatayo, kahit simpleng panghinga ay hindi natin magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Di po ba? Napakabuti ng Diyos sapagkat hindi niya tayo hinahayaang mamulubi, ika nga. Diba? Bilang Kristiyano, minsan nga nasasabi natin napakadehado. Kasi kailangan mo laging mag-adjust. Di po ba? Kasi Kristiyano tayo. Ang Panginoong Hesus pinakita niya sa atin yan. Kung paano niya hindi naman sinagot, parang pangit na mapakinggan na sinagot yung mga, kung paano niya tinugon yung mga paratang sa kanya, di po ba? Nasa maayos na pakikipag-usap. Ganun ang gusto nating mangyari sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag tumutulong tayo, hindi tayo nanunumbat. Di po ba? Sabi nga, ang mahirap bayaran ay utang na loob. Ayan, ay utang na labas. Mahirap po. Yun ang mahirap. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakagawa nating makatulong kahit sa kaaway natin. Amen? Amen. Sino pa maraming kaaway dito? Wala. Wala naman siguro. Kasi po, ang biyaya ng Panginoon, sabi nga nung isang pastor, parang ang ano niya, pinarealize sa kanya ng Panginoon noon na hindi sila nag-uusap. Pero nung nagkasakit yung taong ito, that's the time na bilang pastor, tinulungan niya sa pananalang, kinausap niya. So, nandoon yung pagtugon, yung pagtulong natin. Kasi yung tulong ng Diyos, hindi lang naman sa atin yan eh. We pay it forward sa iba. Kung tinulungan tayo ng Diyos, hayaan nating tulungan din natin ng iba sa abot ng ating makakaya at sa biyaya. Kung ano man yung maitutulong natin. Not necessarily financial, pwedeng service, kung ano yung pwede natin, kung malakas-lakas naman tayo at pwede natin gawin yung mga bagay na kaya natin gawin para makatulong sa iba, gawin po natin sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw sa atin at ibibigay natin sa iba at siyang magiging liwanag nila para makita ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Kasi napakabuti ng Diyos sa atin, bakit hindi natin magawa sa iba? Para bang sinasarili natin yung blessings? Hindi po ganon. Kasi ang biyaya ng Diyos, kung nag-uumapaw sa atin, kailangan, syempre, isi-share natin sa iba. Kaya po, mamaya, kung sino po mag-share ng blessings, nandito po. Yan, joke lang po. Pero kung totohanin, wala rin naman pong problema. Amen. So, yung extents ng Panginoon, ng pagtulong niya sa atin, minsan hindi natin, sabihin natin, unexpected. Di po ba? Akala mo hindi mo kailangan ngayon eh. Hindi mo kailangan ngayon. Pero the next day, kailangan mo na pala. In advance na ng Panginoon. So, ganun ka mysterious ang pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pananalangin natin, nandoon yung paghihintay natin, at yung pagtugon ng Diyos, instant, or minsan nandoon yung perfect timing talaga ng ating Panginoon sa kanyang pagtulong. Kaya nga sabi niya, gumagawa siya ng aksyon, katulad ng ginawa niya dito sa kanyang mga alagad. Tinawag niya mga ito kasi may sasabihin siya. Ano yung sinabi niya? Sabi pala ni Max Lucado, I choose kindness. I will be kind to the poor, for they are alone. Kind to the rich, for they are afraid. And kind to the unkind, for such is how God has treated me. Yan. I choose to be kind. Diba? Maging mabait. Kasi, alam mo yung pag may galit ka, paano ka makakatulong? Diba? Galit na galit ka. Sasabihin mo, alam mo yung pagtulong na masama sa loob, parang hindi masaya yung taong pagbibigyan mo nun. So, I choose kindness. Kasi ganun ako tiningnan ng Panginoon eh. Hindi naman ako mabait eh.
hindi naman ako mabuti noon eh. Mabuti na ba ngayon? Sa biyaya ng Diyos, sa tulong niya, pinili niya akong tanggapin. Dahil binigyan niya ako ng pananampalataya sa Kanya. So tayo rin, bilang tao, matuto tayo na maging mabait sa ating kapwa. Minsan napakahirap gawin. Alam niyo po yung minsan na talagang natetempt ka na, ang sama naman ng ugali ito, bakit ko naman tutulungan to? Sari-sari naman sinasabi sa akin ito, bakit, alam mo, nagpaplastikan lang yung iba, di ba, para lang, pero hindi po ganun ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Gusto ng Panginoon maging totoo tayo na mabuti sa harapan niya, na ibinibigay talaga natin yung tulong sa ibang tao, sa kapwa natin, sa pamilya natin, ng tao sa puso natin na walang hinihinging kapalit. Kahit simpleng pananalangin ay napakabuti po niyan. Kasi yung pananalangin po natin na ginagawa para sa ibang tao ay isang napakalaking tulong po niyan. Kaya yung prayer brigade po lagi natin or prayer meeting din po natin ay isang bahagi ng gawain sa Panginoon na nagdudulot ng malaking impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang panalangin natin sa Panginoon ay hindi nababaliwala. Lagi yang may pinatutunguhan. Tinutugon lang yan ng Diyos sa kanyang tamang panahon. At lagi nga pong tandaan, kailangan tayong maging mabuti sa mga tao na minsan ay masama sa atin. Kasi alam niyo po yun na wala kang dinadalang hinanakit. Kung baga may narinig tayong masama, alam natin na this was used by evil, ganon. Parang nangyayari, natetempt lang siya ng kaaway na gawin yun. Yun ang gawin natin paano to. Tingnan natin yung salita ng Diyos, panuntunan natin sa buhay. Sa gayon, makita natin na ang mga taong may masasamang ugali sa mga pagkakataon na nararanasan natin ito ay natatrap ng kaaway. Kasi minsan tayo ganun din, natatrap tayo ng kaaway. At hindi natin minsan kabisado ang sarili natin, kaya minsan napapabulalas tayo ng kung ano-ano mga salita. Di po ba? So kailangan nating bilang Kristiyano, matuto tayo na mamuhay nga kagaya ng ating Panginoong Jesus. Kung paano niya ipinakita yung kabutihan na meron siya nung namuhay siya dito sa daigdig natin. And also, ang kahabagan ng Diyos, ang dakilang habag niya, ipinakita sa atin when He is affected by their situation. Di po ba? Kaya tinulungan niya mga tao ito kasi He is affected by their situation. Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. So, affected siya sa mga nangyayari sa buhay natin. Di po ba? Lalo na sa mga tao ito, alam niya yung dinanas niya, yung 40 days fasting and, di po ba? Yung ginawa niyang yun, talagang, kung gagawin natin, ewan ko kung makakaya na isang tao. 40 days fasting ng Panginoong Jesus. Naranasan niya kung paano magtiis. Lalo pa kung isang araw na pagkagutom. Di po ba? Nakakaawa naman talaga. Lalo na sa akin ganitong kapayat, magfa-fasting ng 40 days. Hindi ko alam kung may matitira pa. Mahirap na. So sa biyaya ng Panginoon, nakararamdaman niya yung ating pinagdaraanan sa buhay. Huwag ho nating isipin na parang wala naman pakialam ang Panginoon sa akin. Para bang every now and then na nananalangin ako, parang wala namang nangyayari. Hindi ho, ganun ang thinking ng isang mananampalataya. Bilang mananampalataya, kailangan natin yung experience lagi sa Panginoon, sa Kanyang mga salita. Kapag tayo ay laging nagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita, mas nararanasan natin yung pagkilos niya. Mas gumiginhawa yung, alam niyo yun, yung peace na, hindi isda, peace, kapayapaan, na nararamdaman natin sa buhay natin kapag minsan, alam ko, may pagkakataon siguro nai-stress yung iba. Kapag nagbabasa ng kanyang salita, ba't hindi ko maunawaan? Diba? May mga ganon. Pero kung nai-stress po tayo, baka mali ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Commercial po. Yan. Kasi po, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon natin nakikita kung paano ba tayo pinahahalaga ng Diyos sa buhay natin. Doon tayo itinutuwid ng Panginoon. So masasabi natin na affected siya sa nangyayari sa atin. Kagaya ng mga taong ito, naawa siya sa mga kalagayan nila. Di po ba walang makain, walang mainom, kaya binigyan ng Panginoon ng makakain. So sa ating mga buhay, kahit nga sa ating mga anak, di po ba affected tayo kapag nangyayari sa kanila, pag nagkakaroon ng karamdaman, unang-una, naapektuhan yung ating, kahit yung kalusugan natin, minsan napapabayaan natin, matustusan lang o
pangalagaan lang yung ating mga anak. Kasi affected tayo by their situation. May mga pagkakataon, baka pagtatalo sa school. Minsan nga, ewan ko lang kung may Kristiyanong gano'n na kapag may anak niya, may kaaway sa school, bigla na lang susugod at kung ano-anong manunumbat, hindi naman husa na gano'n tayo bilang Kristiyano. Sobrang affected sa mga pinapanood, K-drama, pinapanood na teleserye. Dati may napanood din ako, sobrang affected na parang tulo talaga ang luha ko. Pero syempre, let us be realistic na ayun ay napapanood lang natin. Hindi natin dinadala sa totoong buhay. Baka naman mamaya nakita mo yung taong artista, ikaw sinugod mo na naman si ganyan. Ay, mahirap ho yan. Baka ho, imbis na tama yung affection natin, ay napapalayo tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Yung affection na sinasabi ng Panginoon, marunong tayong makiramdam. Marunong tayong sabi nga, sensitive tayo dun sa pangangailangan ng taong ito. Hindi ho dun sa, katulad na lang kung may nag-aaway, pagkakataon na ganyan. Oo, nahahabag tayo sa ikinuwento ng kasama. Pero ano ba talaga ang tunay na nangyari? Baka naman naggogawa agad tayo ng conclusion, ng judgment, nagkakasala ho tayo pag ganon. Di po ba? So kailangan yung affection natin nasa tamang lugar. Hindi ho masama na maging ma-affected tayo sa mga tao. Sa mga nangyayari sa buhay, sadyang nangyayari yan. Pero kailangan balansihun ho natin. Kailangan nakatuon tayo sa salita ng Diyos sapagkat yung affection na ginawa ng Panginoon sa atin, napakadakila nito. More than affection, it's love. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang bugtong niyang anak sa bawat isa sa atin para, alam nyo yun, alisin, tanggalin, linisin tayo sa ating mga pagkakasala. So yung affection na to, yung love na to ng ating Panginoon is napakadakila. Yung habag, yung nakita niya sa atin na hindi ito makakapunta ng langit. Binigay niya ang ating Panginoong Jesus. So yung kahabagang yon, dahil sa sitwasyon na meron tayo ngayon, ipinakita niya kung paanong tunay siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Dwight L. Moody, no matter how down you are, no matter what your disposition has been, you may be low in your thoughts, words, and actions. You may be selfish. Your heart may be overflowing with corruption and wickedness. Yet Jesus will have compassion upon you. Diba? Ang sama-sama na ng ugali ko. Ang sama-sama na ng mga pakikitungo ko. Pero Jesus has still compassion. May kahabagan pa rin ipinapakita sa bawat isa sa atin. He will speak comforting words to you. Diba? Nagkasala ka na pero maayos pa rin ang pakikitungo ng Panginoon. Tayo po, sa mga nagkakasala sa atin, paano natin tinutugon yung mga nagkakasala sa atin? Di po ba? Iyan ay isang evaluation din sa sarili natin. Paano ba natin pinakitunguhan? Paano ba natin pinakisamahan? Yung mga taong minsan ay nakagalit natin. At nawa, sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon tayo ng maayos na pakikitungo sa bawat isa. Hindi lang sa bawat kapatiran, kundi sa bawat isa nating nakakasalamuha sa buhay. Not treat you coldly or spurn you, as perhaps those of earth would, but will speak tender words and words of love and affection and kindness. Just come at once. He is a faithful friend, a friend that sticketh closer than a brother. Di po ba? Medyo maliit pala. So, ang Panginoon, kinakausap niya tayo. Nandoon yung nais niya, ipahiwatig niya sa atin, Nak, alam ko nagkasala ka. Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, alisin mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat tatanggapin kita. Ganyan ang Panginoon. Binibigyan niya ng chances ang bawat isa sa atin na magbago. Alam niya na mapagdadaanan niya ito, kaya nga sabi niya sa John, napagdaanan niya lahat ng mga ito at napagtagumpayan niya. Kaya hindi nalingid sa kaalaman ng ating Panginoon yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Batid niya na ito ay mararanasan natin, pero hindi niya susubukin ng higit sa makakaya natin. Sapagkat tapat ang Diyos sa bawat isa at ibibigay niya yung words of wisdom na matututunan. Kaya nga po, pag nagbabasa tayo ng ng salita ng Diyos, minsan, alam niyo yung pasok, di ba? Pasok sa puso minsan tagusan pa nga sa buto Ay, alam niyo po yun na yung pagkokorek niya sa atin, hindi natin minamasama. Nandoon yung pagtutuwid niya sa atin sapagkat nais niya na ang bawat isa sa atin ay makapagpatuloy sa biyaya niya. Di ba? Na makapaglingkod sa Kanya.
na nais niya na ikaw bilang mananampalataya, makita po sa atin kung paano tayo lumalago spiritually, kung paanong tayo ay nagkakaroon ng mga disipulo rin ng ating Panginoong Jesus, nakapaglalapit sa Kanya. Di po ba? Napakabuti ng ating Diyos kasi hindi niya tayo, alam niyo po, kahit nga si Judas noon, di po ba, sinabihan pa niya na gawin na niya yung nararapat kasi yun yung mangyayari. Di ba? Napakabuti pa rin ng Panginoon sa pakitungo niya. Bagamat alam niyang tatraydo rin siya. Di po ba? Tayo bilang tao, yes, may limitation tayo. Pero yung limitation na to, itinataas natin sa Panginoon. Sa gayon, bigyan niya tayo ng karunungan, ng kalakasan, di po ba, ng katatagan ng loob na lagpasan yung mga ganong bagay sapagkat hindi biro yung pinagdaraanan din natin sa buhay. Maraming aspeto ng ating buhay nag-i-struggle. Physically, spiritually, financially, and so on and so forth. Yung affection ng Panginoon sa atin, malalagpasan natin ito sa tulong at biyaya niya. Diba? May mga pagkakataon lang siguro talaga na nag-worry. Di po ba? Sabi nila, hindi naman daw masamang worry, pero sabi po, ang worry daw po is iba naman doon sa concern. Yes, concern ka doon sa mga pinagdadaanan mo. Pero yung worry is something that, alam niyo po yung malayo kayo sa experience ng Panginoon, sa lack of knowledge sa Panginoon. Kasi kapag nagiging balisaho daw tayo, nandoon yung pagkilos ng kaaway sa atin na para bang hindi natin nararanasan ng pagkilos ng Diyos. So maging concerned ka sa mga nangyayari, pero hindi tayo dapat mabalisa. Kaya po na-realize ko din nung nagiging balisa ako sa mga araw na ito, baka nawawalan ako ng experience sa Panginoon. I am lack of experience with God. Alam niyo po yun na nagbubulay ako ng mga salita, pero may pagkakataon ba na sa buhay ko, nararanasan ko ba ang tunay na pagkilos ng Diyos? And once I remind myself that Jesus is alive, doon yung pagkilos niya. Na muling ibinabalik yung kasiglahan, muling ibinabalik yung kalakasan na magpatuloy ka sapagkat alam ng Panginoon ang pinagdaraanan mo sa buhay at ibibigay niya sa mga salita niya yung kalakasan talagang magagamit mo sa araw-araw na magpapaalala sa'yo, anak, ano na naman nangyayari sa'yo? Bakit na naman tumigil ka? Ano naman yung katamaran na yan? Ano na naman yung nasobrahan ka na naman na adik? Mga ganong term, na adik ka na naman sa laro. Yan. Minsan pinapaalala na sa akin ng Panginoon na nasosobrahan ka na sa trabaho, kailangan mo rin ng pahinga. So mga ganong pagkakataon, ipinapaalala sa atin ng Diyos na kailangan alagaan din natin ang ating mga sarili. Dahil tayo tinawag niya bilang lingkod, affected siya sa mga ginagawa natin. Dahil gusto niya, itaas natin ang pangalan niya. Sabi nga, sa bawat oras na may ginagawa tayo, kumakain o umiinom, itaas natin ang kanyang pangalan. Siya lang ang laging napupurihan. Pero paano natin magagawa kung nanghihina tayo? Di po ba? Kung tayo mismo gumagawa ng sarili nating kapahamakan sa buhay, sabi nga sa Kawikaan, may daw ang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kapahamakan ng dulot nito. So minsan may choices talaga tayo na tayo mismo gumagawa. Yes, still affected ang Panginoon kasi tinawag kanya bilang lingkod eh. Di po ba? So kailangan nating tumugon pa rin sa panawagan ng Panginoon at inutuwid niya tayo. At lalo tigit hindi niya hinahayaan na yung mga pagsisikap natin ay mabaliwala. Doon niya rin ipinapakita ang dakila niyang habag sa atin. For He recognizes their efforts. Sabi niya, naaawa ako sa mga taong ito sa verse 2 sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Diba? 3 araw na kasama. So yung pagsisikap ng mga taong itong kasama ang Panginoong Jesus, nararamdaman niya yung effort na ginawa nila. Kahit po tayo ngayon, yung every Sunday na pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon na magsimba, nakikita ng Diyos yan. Nalalaman ng Diyos yung ating mga paghihirap, paglilingkod sa Kanya, pagmimisyon. Pero hindi natin sinasabi na, Lord, yan, nagmisyon ako 10 beses yan. Binibilang ba natin? Hindi naman dapat. Kasi ang Panginoon, bilang na niya yan, hindi na natin kailangan lang natin sabihin sa Panginoon, nagpapasalamat tayo dahil ginagamit niya pa rin tayo sa mundong ito. Nandoon pa rin yung pagtitiwala niya sa atin na makakaya natin ito sa biyaya niya na matugunan yung pangangailangan ng mga tao na makakilala din ng mga ito sapagkat alam niya na marami pang hindi nakakakilala. Kaya nga hindi pa dumarating ang ating Panginoon eh. Di po ba? Marami pa siyang nais na makakilala sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya yung mga pagsisikap natin, minsan na kinatatamaran na rin natin, kumbaga, this is a realistic example na, kung wari na nga lang, pag-attend natin sa mga gawain. Yes, we have these activities, pero paano ba natin tinutugon ito? Di po ba? Maraming salamat sa mga talagang
nandoon yung pagkilos ng Panginoon. Bagamat siguro nandoon din yung pagkilos minsan ng kaaway. Diba? Nandun, nararanasan ko yun minsan, nandun yung kinatatamaran natin, yung mga pagdalo sa gawain. Diba? Yung pagkilos ng Panginoon ay dapat na mas manatili sa buhay ng bawat isa. Kailangan nating manalangin ng manalangin saan man tayo naroroon. Kasi ang pagkilos ng kaaway nariyan din. Hindi natin alam kung kailan, kung saan, kaya lagi tayo maging handa. At yung effort na ginagawa natin para mapaglingkuran ng Panginoon ay malaking bagay. Sapagkat hindi yun para sa sarili nating karangalan, kundi para sa Kanya. Kaya nga po, di ba, hindi natin ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus para lang maging tanyag tayo, kundi ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesus para mas maraming makakilala sa tao na siya ay tanggapin at itaas din bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Di ba? Yung mga ginagawa nating simpleng paglilinis, ginagawa nating simpleng bagay na malulugod ng Panginoon, pagbubulay ng kanyang mga salita, pananalangin, effort po na yan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi naman natin magagawang manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita kung wala yung biyaya niya. Di po ba? So, naroon pa yung binibigay niya tayo ng kalakasan. Gamitin nawa natin ito sa, alam niyo yun na kailangan natin na sa ikabubuti ng bawat isa. At lalo higit sa ikararangal ng kanyang pangalan. Sapagkat yung biyaya na nag-uumapaw na ibinibigay niya sa atin, kung hindi naman natin bibigyan ng tamang paraan kung paano gamitin, nasasayang yung effort. Di po ba? Marahil, ewan ko, hindi ko pa naman totally naranasan yung mag-cell group. Di po ba? Yung mga pagkakataon na parang ayaw na namang umattend ng mga kasama ko. Parang ang dami. Well, realistic po talaga, maraming mga dahilan, pero minsan, and by experience din po, ay nandun talaga yung minsan na nawawala na ng pag-asa yung tao. Na nare-reject dahil yung effort nasasayang. Nag-aksaya pa naman ako ng gas papunta doon pero wala namang umattend. Di po ba? Yun, nag-aksaya pa naman ng load. Kala ko may magjo-join, wala pala. Pero wag ho nating tigilan. Sabi nga, doon na susubok kung paano yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sapagkat sabi dito, yung 3 araw na ito na pagsama nila sa Panginoon, ito, nakasama talaga, di po ba? Tayo, nakakasama natin yung presence din ng Panginoon sa atin. Kaya, alam natin, yung tapang, talaga yung lakas ng loob na gawin. Actually, yung lagi pinapanalaya ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa rin ako ng lakas ng loob na magsalita ng ganitong, hindi naman yung masasama, pero yung mabubuting bagay, na ibigay ko sa taong ito yung dapat niyang malaman, na sa biyaya mo, maranasan niya rin niya yung nararanasan ko. Di ba? Kasi yung effort na ibinibigay natin sa Panginoon, it's a blessing. Kasi, ibig sabihin nun, ginagamit pa tayo ng Panginoon. Nandoon pa rin yung pagkilos niya sa buhay ng bawat isa. At sabi nga sa Santiago 5:11, sinasabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon at sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Yan. Sabi nga ito, lagi nating naririnig si Job. Sa tinagal-tagal ng pagtitiis niya, sa dami ng kanyang naranasan sa buhay. Di po ba? Kung baga sa isang tao, parang susuko na eh. Pero si Job, bilang tapat din na lingkod ng ating Panginoon, hindi siya sumuko. Naroon ang pagtitiis at pagtatyaga. Nakita ng Panginoon na tapat siya. Di ba? Nakita ng Panginoon na walang pagdududa sa kakayahan ng taong ito na ako ay paglingkuran, na ako ay mahalin, na ako ay sambahin at papurihan. Ganon din sa bawat isa sa atin. May mga pagsubok. Alam ko po, sa past 12 months, o past years, ang dami nating kinaharap. Di po ba? Ang dami nating nangyari na kung ating susuriin sa ating buhay, parang ang bigat. Ito na yung pinakamabigat na nangyari sa aking buhay. Pero, nahabag ang Diyos. Di po ba? Sa awa at biyaya, narito tayo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi biro ang tumayo sa mga tao na babahaginan din ng salita ng Panginoon. Pero sa habag niya, tinutulungan niya tayo na bigyan ng karunungan, ng bigyan ng kakayahan, ng katatagan ng loob upang maibahagi ang kanyang mabuting salita. Si Job ay isang patunay kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay niya. Di ba? Anong nangyari sa kanya? Binigyan ng doble o triple pa nga po ata na biyaya. Di po ba? Kung tapat tayo naglilingkod sa ating Panginoon at hindi natin
kinikwenta, hindi natin binibilang kung ilan yung paglilingkod na ginawa natin sa Kanya. Ang Diyos ang siyang magkakaloob sa buhay ng bawat isa sa atin ng biyaya na karapat-dapat sa atin. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng buhay natin. At yung mga pagsubok na yan ay sabi nga natin, ay pinatatatag lagi ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa gayon, mas makita ng Panginoon na tunay at buo sa puso ko, buo sa puso ng bawat isa sa atin na maglingkod at magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. At ang huli nga po, kung paano niya ipinakita ang dakilang kahabagan niya, He thinks of their well-being. Sabi sa verse 3, kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Inaalala ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ang kondisyon natin, nasa maayos ba tayo na pangangatawan, yung kalusugan natin? Di po ba? Inaalala ng Diyos yung katulad ng pag-alala niya sa mga taong ito, na kapag sila ay umalis, syempre nga naman walang pagkain, baka nga mahimatay na yan sa daan. Di po ba? Ganun na lang ang pag-alala ng ating Panginoon sa ating, di po ba? Nakikita ba natin sa araw-araw ng ating buhay, Lord, nananalangin tayo, bigyan niyo pa po ako ng kalakasan. Lord, bigyan niyo pa po ako ng kagalingan, sapagkat nais pa rin nating maglingkod sa Kanya. Di ba? Yung fire na nais nating papurihan ng Diyos, kailangan nakikita po sa buhay ng bawat isa sa atin. At batid ng Diyos kung ano yung sitwasyon natin sa oras ito. Maaring na itatago natin sa mga oras na ito, yung pakiramdam, yung bigat. Pero ang Diyos, tapat siya at kilala niya ang bawat isa sa atin. Ano man itong pinagdaraanan natin ngayon sa buhay, ano man ito na sumusubok sa ating pananampalataya, nariyan ang Diyos. Tiyak na yung dalangin natin ay ibibigay niya sa atin sapagkat tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya kung pinaalalahan niya tayo sa ating mga kalusugan, syempre, ang ating kalagayan, kailangan alagaan din natin ang sarili natin. Di po ba? Binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, pero ayan, minsan yung cheat day, kumain ng chicharon kasi holiday, kumain ng ayan. So minsan, kailangan intindihin din natin ang sarili natin sa ano bang ginagawa natin sa katawan natin. Isipin natin, sabi nga, ito ay templo ng banal na espiritu. Ito ang banal na espiritu ang nananahan sa ating mga katawan. Paano natin pinapangalagaan ngayon yung ating mga katawan? Kung ano-ano ba na pagkain ang ating kinakain, iniinom, di po ba, na malulugod ba ang ating Panginoon? Paano katutugunin ng Panginoon kung sarili nating katawan, pinababayaan natin? Di po ba? Yes, inaalala ng Panginoon ang kalusugan natin, yung pangangatawan natin. Pero kailangan intindihin natin yung nais ng Panginoon na pangalagaan din natin ang ating sarili sa tulong at biyaya niya. Sabi nga sa Isaiah 49:10, they will not hunger or thirst, nor will the scorching heat or sun strike them down. For he who has compassion on them will lead them, and he will guide them to springs of water. So, yung provisions ng Panginoon, nariyan talaga. Hindi niya hinahayaan ang bawat isa sa atin na magutom. Pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat 3 araw pa rin tayo nakakakain sa isang araw. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat naroon yung mga tubig na ating iniinom, na malinis pa rin ang hangin na ating hinilalanghap. Di po ba? Minsan may naka-face mask nga lang kasi may mga fog. Pero biyaya ng Panginoon, naroon ang pagkilos niya, hindi niya hahayaan na ang lingkod niya ay mawalan ng saysay sa buhay. Kaya si Elisha ba yun? Di po ba? Kung paano niyang binigyan pa rin ng pangangailangan habang siya ay nagtatago dahil gusto siyang patayin. Di po ba? Nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga panahon na, alam mo yung gipit na, sabi ng iba, sa sobrang gipit, sa patalim kumakapit. Pero tayo hindi, sa Diyos tayo kumakapit. Kasi ang Diyos, ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng ninanais at pangangailangan natin ayon sa kanyang kalooban. Di po ba? At sa atin pong conclusion, great is the compassion of Jesus Christ, for He demonstrated it with a heart. May puso yung habag ng ating Diyos. Sapagkat una, He heeds people in need. So He extends His hands to help, for He is affected by their situation, and that He recognizes their efforts and thinks of their well-being. May puso yung kahabagan ng Diyos.
tayo bilang tao, kailangan may puso din po yung habag natin, hindi yung pakitang tao. Mahirap po yun. Gusto lang natin photo op, okay, bigay ng bigas. Naalala ko yung isa, na nag-ayos siya, kasi nga bibigyan ng bigas. Di itong bibigyan ng tao, nag-ayos. Syempre mahirap. Akala mo nakakurbata pa. Di sino ngayon napagkamalang bibigyan ng bigas? So may mga ganong instance lang na ginagamit. Pero tayo bilang Kristiyano, tapat tayo sa pagkakaloob ng mga biyaya na mula sa Panginoon. Yung habag natin ay may puso. Kaya nga challenge natin, demonstrate love and compassion in action that provides caring concern for others, all of which was modeled by Jesus Christ Himself. Lahat po yan. Yung mahabagin na puso, yung dakilang kahabagan ng ating Panginoon na may puso ay ipinakita niya sa bawat isa sa atin at patuloy na ipinapakita sa buhay ng bawat isa sa atin na dapat nating gayahin, na dapat nating ipagpatuloy sapagkat ito lang ang siyang magbibigay sa atin ng, ng kaligayahan at tunay na kagalakan. Sapagkat yung pagbibigay ng buong puso natin, dahil naaawa tayo sa taong ito, hindi dahil awa lang na yun nga, na masabi lang na naawa ka, pero hindi. Nandun talaga yung pagkilos ng Diyos na naawa tayo dahil yung nahabag tayo deep inside sa ating mga puso. So sabi nga, continue to compassionately live with a heart. Yan. And once again, Happy New Year's Day po sa bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa mabiyayang mensahe po natin naramdaman. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus, Ama naming makapangyarihan, tunay na dakila at banal ang iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa aming mga napag-aralan at tulay na ikaw ang kumilos at nagpakahayag sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami hinahayaan o pinababayaan. Nariyan ang pagkilos mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nariyan ang awat habag mo na may puso na aming nararamdaman. Tunay na napakabiyaya ng 2023, O Diyos, at patuloy nawa na maghari at magpakahayag ka sa buhay namin sa darating na 2024. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay may isang tanging bilang at patuloy nating papupurihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Atin pong aliyahan ang aming anak. No? Yan. Hello, sound check. One, two, three. Fresh, 1, 2. Sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Thousand generations falling down in worship, we sing
is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. To God be the glory who makes the world.
Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Sige po, tayo po manalangin sa ating ikapothandog. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na patuloy na pinaparanas mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, O God, sa buong isang taon na kami po ay iyong sinamahan. Ikaw ang nag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Tunay nga po, O God, na wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat, dakila, mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, O God, bahagi, Panginoon, na aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, O God, ay ang pagbabalik namin, Panginoon, ng aming mga ikapohat handog. Nawa nga po, Panginoon, ay masumpungan mo ang bawat isa sa amin na tapat at bukas palad, Panginoon, na magbabalik, O God, ng nararapat na para sa iyo, Panginoon, para sa ikalalago pa po ng iyong iglesia, O God. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat sa source of income ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo nga po ito, O God. Pagpalain, Panginoon, ang sa ganon ay makatulong din, O God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng pagpapala, sa pagmamahal, Panginoon, na patuloy na ipagkakaloob at ikakaloob mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyo. Meron bang may mga pasasalamat sa inyo, tanging kahilingan, anniversary, or dumako kayo sa unahan habang tayo nanalangin. Tayo tumayo, mga kapatid. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po ng maraming sa iyo. Salamat po sa iyong paggabay, sa iyong iglesia, sa dakong ito ng Balibago. Isang buong taon na kung saan ginabayan mo, pinagpala, iningatan, at binigyan ng katagumpayan sa lahat ng gawain nila, Panginoon. Salamat ng marami. Salamat sa mga manggagawa na ginamit mo sa iglesia. Salamat sa LCC na tumuwang sa mga gawain ng mga manggagawa, Panginoon. Salamat sa mga kalalakihan, kababayan, young married, mga kabata at mga bata, na alam po namin silang nagiging inspirasyon upang makapagpatuloy sa paglilingkod ang kanilang mga tagapanguna. Kaya ngayon, matatapos po ang taong 2023. Haharap kami sa taong 2024, Panginoon. Ang hingi ko po sa iyo, pagpalain po ninyo ang buong kongregasyon. Pagpalain mo po sa mga paghahanap buhay, pamamasukan, pagninegosyo, mga pagsusumikap sa kanilang buhay ang bawat kapatid ko, at loobin po ninyo na ang 2024 ay mapuno ng pagpapala ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Sa bawat pamilya na kinabibilangan ng iyong mga anak, gamitin mo sila upang ang pamilya ay lalong lumigaya, lalong sumagana at lalong maging malapit sa iyo. At Panginoon, inilalapit din po namin ang LCC, ang mga manggagawa sa lugar na ito, maranasan nila ang iyong paggabay sa mga pagdedesisyon na gagawin bilang pangunahin sa iyong iglesia. At alam po namin, ikaw ang mag-isang maitataas sa magitan ng paglilingkod. Kaya ngayon, pinasasalamatan ka namin. Sinasamahan ka namin sa pagpapasalamat sa mga kapatid na nasa unahan. Ano man po ang ipinagpapasalamat nila, alam mo po yan, Panginoon. Kung sila po'y may kahilingan samantalang sinil nakatayo, kayo po ang tumugon sa kanilang kahilingan. Pero ang hingi po namin, sa pagpapatong ng kamay ng iyong alipin, pagpalain mo po sila.
be the glory for the things He has done. Panginoon, sa pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba, igawad mo po ang iyong pagpapala. Sumabawat isa ang mayamang pagpapala ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Ang pagliligtas, pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo, kapayapat kaaliwan ng Espiritu Santo ang sumabawat isa, ngayon at sa haraping panahon. Amen. 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 Gab, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon bilang katagumpayan. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Aking mamasdan ang kala. Yan, pwede po tayo magkamayan, mga kapatid. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. O di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya sa piling mo. Woo! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailala. Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus, ang tanging sandigan. Hindi mo ko bababa. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sukatin. Hindi Hindi ko sukatin. ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya sa piling mo. Meron pa ba mga bata? Ako po! Wala yatang bata. Bata lang ito nakahanda ko eh. Nasaan yung mga bata? Dali. Mga bata, dali, bata. O buhay ko nang sa'yo'y sumamba.